kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Roland. Kasama niya ang pinsa na si Melay. Taong 1975, probinsya ng Iloilo. Nang mga panong ito, kasalukuyang naninirahan si Roland sa bahay ng kanyang tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Mateo. Kasama nito sa tahanan ang pinsa na itago na lang natin sa pangalang Melay. Tatlo lang sila sa tahanan. Si Roland, si Melay, at ang tiyuhing si Mateo. Hindi nagkakalayo ng edad ang magpinsan, kaya malapit ito sa isa't isa. Sila ang madalas magkasama sa lahat ng gawain sa bukid man o sa tahanan. Hiniram ni Mateo ang pamangkin sa kapatid nito para maging katuwang sa bukid. Batak sa trabaho ang katawan ni Roland. Walang problema para sa kanya ang mabibigat na trabaho sa bukid. Tinutulungan din naman ito ng pinsang si Melay. Parang lalaki kung kumilos ang dalaga. Nakikipagsabayan kay Roland sa mga gawain, lalo na sa pag-iigib ng tubig tuwing hapon. Medyo malayo kasi ang kanilang iniigiban, kaya maramihan kung magakot ng tubig ang dalawa. 10 malalaking galon ang dinadala nila sa bukal upang punuin ng tubig at mag-uunahan ang mga itong umahon. Papunta sa kanilang tahanan bitbit ang tig-2 galon. Pagod sa maghapong pagtatrabaho ang dalawa, kaya pagsapit ng gabi, kakain at mag-uusap sandali at kaagad na ding matutulog. Ngunit ang ipinagtataka ng binata, kahit na pagod sa maghapong trabaho, nagagawa pang gumising ng tiyuhin ng eksaktong 3:00 ng madaling araw upang umalis ng tahanan. Ilang beses na itong nakita ni Roland, pero minsan ay hindi niya naisip sundan ng tiyuhin. Imbis na gawin niya ito ay pinipili na lang ng binata ang matulog. Maagang nagigising ang magpinsan. Kanya-kanyang hila ng tali ng mga kalabaw upang pakainin at magsimula na sa trabaho sa bukid. Kadalasan madilim pa lang ay nagkakarera na ang dalawa sa pag-aararo, lalo na kung simula ng taniman ng mais sa lugar. Pagsapit naman ng tanghali ay dadali nila ang mga kalabaw sa sapa upang painumin ng tubig at paliguan. Hinahayaan nila ang mga alagang magbabad sa tubig hanggang sumapit ang 2:00 ng hapon at muling babalik sa pagtatrabaho. Araw-araw nilang ginagawa ang ganitong gawain, maliban na lang sa araw ng Biyernes. Ipinagbabawal din ni Mang Mateo ang paglabas ng tahanan sa araw na yun, na labis namang ipinagtataka ng dalawa. Hindi ka ba nawiwirdoan dyan sa tatay mo, Melay? Bakit kaya bawal tayong lumabas tuwing Biyernes? Marami pa tayong tatapusin sa bukid eh. Sa linggo rin, hindi tayo nakakapagtrabaho ng maaga dahil kailangan bumaba sa bayan para naman mamili ng mga pangangailangan. Ay nako, ano bang meron dyan? Wika ni Roland. Hindi ko din alam, Roland. Kahit ako nagtataka nga eh. Ganyan kasi si Tatang simula nang namatay si Nanang. Tugon ni Melay. Hindi na lang nila ito pinansin. Kalaunan nasanay na din si Roland. Ngunit isang kaganapan ang hindi sinasadyang nakapagpabunyag ng totoong ginagawa ni Mang Mateo. Ito ay nang minsang nagising si Roland ng madaling araw. Lumabas ito upang umihi. Nang makitang naglalakad palabas ng bakuran ang tiyuhin. Medyo malayo na ito, kaya hindi siya napansin.
Naisip ng binatang gisingin si Melay upang sundan si Mang Mateo. Ano ka ba naman, Roland? Biyernes ng madaling araw ngayon. Baliw ka ba? Pag nalaman ni Tatang na lumabas tayo, paniguradong lalatayan tayo niyan. Wika ni Melay. Yun na nga ang punto ko. Biyernes ngayon. Kaya hindi niya iisiping lalabas tayo ng bahay, di ba? Kaya bumangon ka na dyan. Sundan na natin siya. Huwag ka nang magkunwari. Alam kong gusto mo rin malaman kung saan napupunta si Mang Mateo, di ba? Tugon ni Roland. Naisip din ni Melay na sundan ang ama. Dahil sa totoo lang, nagtataka ito kung ano nga ba ang ginagawa ni Mang Mateo. Saan ba nagpunta si Tatang? Tanong ni Melay. Basta, sumunod ka na lang sa akin. Tugon ni Roland. Akmang lalabas na sila ng tahanan nang biglang may nagpakitang malaking nilalang. Dumaan ito sa harapan ni Roland na tila tinutulak siya papasok ng tahanan. Nakita din ito ni Melay. Grabing kilabot ang naramdaman ng dalawa. Hindi alam kung saan nanggagaling ang nilalang. Kapwa natulala ang mga ito habang nanginginig. Roland? Ano yun? Saan galing yun? Tanong ni Melay. Hindi ko alam, Melay. Pero hindi na mahalaga yan. Halika na, bago pa makalayo si Tatang Mateo. Dali-daling hinila ng binata ang pinsan. Sinundan ng mga ito ang dinadaanan ni Tatang Mateo. Mabuti na lang, naaninag nila ang sulong dala ng matanda, kaya madali lang itong nasundan. Patuloy na naglakad ang matanda hanggang sa marating nito ang pinakadulo ng gubat. Huminto ito sa gitna ng daan. Laking gulat ng dalawa nang biglang may lumabas mula sa mga talahib. Dalawang matatangkad na nilalang na halos hanggang bewang lang ng mga ito si Tatang Mateo. Ang isa ay yumapos sa matanda at ang isa naman ay hinihimas ang ulo nito. Napansin ng dalawa na may dalang sako si Tatang Mateo. Inabot ito sa mga nilalang at tila tuwang-tuwa ang mga ito sa ibinibigay ng matanda. Maya-maya pa naglakad sila papasok sa talahiban. Inantay ni Roland na makalayo ang mga ito bago tuluyang sumunod. Bagaman nakakaramdam ng takot, walang pagdadalawang isip na sinundan ito ng magpinsan. Nanlaki ang mga mata ng dalawa nang makita ang isang tagong baryo doon sa loob ng kagubatan. Teka, may baryo pala dito? Ngayon ko lang nalaman to Wika ni Melay. Kagad siyang pinatahimik ng pinsan dahil masyado silang malapit sa lugar. Nanlaki ang mga mata ni Roland nang makita ang nilalang na tumulak sa kanya. Melay, andyan yung tumulak sa akin kanina. Tumulak? Asan? Alin dyan? Bulag ka ba? Ayan o, tignan mo, ayan o. Tinuro ni Roland ang isang malaking nilalang na nakatalikod sa kanila. Bigla itong napalingon sa kanilang pinagtataguan. Mabuti na lang mabilis na nakadapa ang dalawa. Marahang sumilip si Roland. Nakahinga ito ng maluwag dahil wala na ang nilalang. Pinili ng dalawang panoorin ang mga nangyayari. Nakikipag-usap lang si Tatang Mateo sa mga nilalang
at ang ilan ay lumalapit sa kanya at hinahawakan siya